Halaga ang matuto ng hands-only cardiopulmonary resuscitation o hands-only CPR sapagkat ito ay maaari mong magamit sa pagligtas sa isang taong nangangailangan ng tulong. Kapag ikaw ay nakakita ng isang taong nakahandusay sa sahig, tingnan muna kung ligtas ang kapaligiran. Magpakilala sa mga tao sa paligid at sabihin na ikaw ay tutulong sa taong nakahandusay. Ma'am, sir, ako po si Raymond. Marunong po ako ng first aid. Tutulungan ko po siya. Lumuhod sa gilid ng biktima at subukang gisingin habang tinatapik ang balikat upang malaman kung tumutugon ba ang biktima. Kuya, okay ka lang? Kuya, okay ka lang ba? Kung hindi, agad na humingi ng tulong mula sa mga tao sa paligid upang makatawag ng ambulansya. Kuya na nakasalamin, naka-jacket na brown. Pakitawag po ng ambulansya, tapos bumalik po kayo dito. Ilagay ang likod ng palad sa ibabaw ng bibig at ilong ng biktima upang maramdaman kung siya ba ay humihinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Habang ginagawa mo ito, tumingin din sa dibdib ng biktima upang makita kung ito ay tumataas o bumababa. Gawin ito hindi bababa ng 7 segundo at hindi lalagpas ng 10 segundo. Kapag hindi humihinga ang biktima, dapat nakahanda tayo na magbigay ng hands-only CPR sapagkat sa loob lamang ng ilang minuto ay maaaring masawi ang biktima. Ilagay ang heel ng isang palad sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura at ipatong ang isa pang palad. Siguraduhing diretso patayo ang likod, braso at siko. Simula magbigay ng 100 hanggang 120 chest compression per minute na dapat ay nasa 2 inches hanggang 2.4 inches ang lalim. Ipagpatuloy lang ang compression hanggang dumating ang ambulansya o bumalik ang senyalis ng buhay sa pasyente, gaya ng pagdilat o paghinga ng normal. At itagilid ang pasyente para kung sakali ay siya ay masuka. Hindi mababarahan ang daanan ng hangin. Mas mabuti kung mayroon kang makakapalitan sa pagbibigay ng chest compression. Tandaan, kung ikaw ay walang kapalitan sa pagbibigay ng compression, maaari mo lamang ihinto ito kung ikaw ay sobrang pagod na. Naging delikado na ang paligid o nag-take over na ang mga trained responders o doktor.